Umaano talaga guys, yung puso ko. Kanina na feeling safe lang ako talaga, feeling safe ako. Pero hindi ko alam na makarating dito yung apoy. Diyos ko. Dala ko yung alaga ko. Dala lang namin yung pusa namin. Isabi ng family, ibalik daw sa bahay. Natatakot ako kasi nasa likod lang siya ng... Diyos ko, ngayon lang ako nininervous na ganito. Diyos ko po. Lakas ng apoy. Diyos ko. Nasa bahay na ng alaga ko yung apoy. Diyos ko. Nandito na yung apoy sa bahay ng pasyente ko. Diyos ko, nag-evacuate na sila. Ano bang gamit ko? Ito tabi. Gamit ba ako doon? Ito yung bahay ng alaga ko guys. Papunta na dito yung apoy. May gamit ba? Iniisip ko kung may gamit ba akong kukunin. Nadala ko na yung pusa niya. Diyos ko. Fire's coming. Oh, Diyos ko, ngayon lang ako para ko ina-atake. Takbuhan na yung mga kapitbahay. Diyos ko. Kailangan ko na namin umalis. Diyos ko. Naglisan na sila. Anong gamit ko doon? Damit. Diyos ko. Naglisan na sila sa likod na. Diyos ko, kailangan na kami makalis. Diyos ko. Guys, kasama na natin ang na-miss na natin. Matagal na rin siyang absent sa show business. Pero ngayon ay naging laman ho siya ng mga balita sa Pilipinas dahil napabalita na kamuntik na ho silang masunugan diyan po sa USA. Kaya makakusap po natin ngayon, walang iba kundi si Miss Claudia Coronel. Claudia, magandang araw sa iyo. Hello po, magandang gabi-gabi po dito sa amin. Gabi po, pasensya na medyo medyo hindi talaga ayos ang itsura. Walang suklay dahil nag-evacuate po kami dahil sa mga sunog na nangyayari dito sa Amerika. As in talagang nakakatakot. Hindi ko alam kung, tahanan ng mga Hollywood stars at mga ordinaryong mamamayan dyan sa US. Unang nagsimula po siya sa Palisades Tapos, may Eaton Fire, naging Pasadena. Tapos sa may Hollywood, Santa Monica. Iba-iba Kasi simula parang parang naniwala kami. Kasi dito kasi normal lang naman talaga yung wildfire. Pag summer, ganyan. Pag summer, normal lang yung nagkakasunog kami dito. At saka talagang nakakatakot pag nagkakasunog. Pero this time, parang kakaiba siya yung malakihan, hindi siya mahinto. Kasi natapat din sa may typhoon dito, yung parang ang lakas-lakas ng hangin. So, normal yun, nauunawaan namin simula na ganun talaga dahil sa bagyo, sa init, sa dry ng panahon, nagkaroon ng napakalaking sunog sa Palisade. Tapos hindi talaga siya mapatay ng mga bumbero kasi ang lakas talaga ng hangin. Alam mo yung baga na hinihipan mo, tapos magkakaapoy. Kung typhoon pa na napakalakas-lakas na hangin. So, talagang lumalakas. And then, dito kasi sa Amerika, pag meron pa silang mga plane na ginagamit na binubugahan nila ng water yung kung saan yung may sunog. Hindi rin makalipad yung mga plane man yun o para sa water na yun na ibubuga. Hindi rin siya mapapatay kasi nga delikado yung hangin nung first day. Kaya kumakalat talaga siya. Ang nakakatakot yung bigla na lang may susulpot na mga apoy sa iba-ibang lugar na wala namang hangin na. Tapos nagkakaroon ng sunog sa gabi. So yung mga tao naggulumihanan na bakit gano'n? Tapos biglang makaka-receive na lang kami ng emergency alert na mag-ready, mag-evacuate kayo kasi may fire na parating. Ganun nangyayari. Kaya lahat kami dito. Tapos ang dami na ho talagang siguro 180,000 na residents na nagsipaglikas na. Tapos ang iba sa kanila talagang wala na yung mga matagal na nakatira sa isang lugar, mga 90 years old na sila, 91, nawala yung mga bahay nila talaga. Ang dami ngayong homeless, ang lugar pang mayayaman yung nasusunugan. Yung mga mayaman doon, yung lugar na puro mayayaman, doon nagsisimula yung apoy. And it's good
nasunog yung bahay ninyo. Pero kamuntik na. Kamuntik na. Kasi ang nangyari po kasi ngayon, nanonood lang kami ng balita na may dalawa kasi yung work ko, may pang-araw ako, may pang-gabi ako. So nung pang-araw, yung day shift ko, nanonood kami mga Jewish yung mga pasyente ko eh. Kasi may kaya sila. So umaga pa lang nanonood na ako ng balita kasama nila. So and then nung 6:30 ng hapon, lumipat na ako ng Pasadena. So parang para sa akin Dito pa malayo naman naman kami yun, nakatira nasa sa bundok. Palisade naman yan, wala yung relax lang yun, sabi ko ganyan. So 6:30 Dito nagkukwento ako sa family ko, sabi ko merong masamang nangyayari sa Amerika dito sa LA na anong sunog. Sinesend ko sa family ko, ito yung mga link, panoorin nyo. And then mamaya may na-receive na akong emergency alert, fast moving na fire, papalapit, evacuate immediately. Ganun ang na-receive ko agad na emergency. E di syempre nataranta na ako agad. And then lumabas ako kasi 6-7 ang ano ko pasok ko dun sa pasyente ko. 7 PM pala. 6:30 na receive ko. Tumakbo agad ako dun sa loob. Kaso paglabas ko ng sakyan ko, nakita ko na yung apoy sa likod ng bahay ng pasyente. Ganun kabilis ang yung apoy kumakalat. Oo. Tapos kasi nga, Bahay, wala pa. Tapos paglabas mo ng bahay, may apoy na. may apoy na sa likod ng bahay, mga community namin. Merong ng apoy. As in talagang meron ng apoy. And then tumakbo agad ako dun sa loob na nanonood yung pasyente ko. Hinila ko agad siya, let's go. We have to run. Wala na akong iniisip na kung ano pang gamit o ano. Nanginginig na na ako, pero takot ako kasi first time ko to maranasan. Kita mo na ang bahay na tinutulugan mo, yung pinagtatrabahoan mo pa, tapos lumiliyab sa likod. As in talagang ninenervyos na akong halo-halo na nagpapalpitate yung puso ko na parang mararamdaman mo yung puso mo maganon talaga. Sa takot talaga. Pagpasok ko doon sa room, ay sa bahay niya, hinila ko agad ng pasyente ko, let's go. And then may isa siyang pusa, hinawakan ko na pula, hinabol-habol ko pa kasi medyo medyo mailap yung pusa na yun eh. Siyempre, ang una mo siyempre gagawin yung buhay muna, di ba? Yung pasyente ko, yung pusa ko. Then, sinakay ko sa sakyan. Ilan taon siya? 75, mga 75 years old. Kaso may na siya, may dementia na siya, hindi niya na alam nang nangyayari na kapag napabayaan mo, masusunog na lang siya doon. Nanood lang siya doon, parang hindi niya alam nangyayari. Gumingiti pa nga kung nasa kotse, nag-I love you pa, hindi na niya alam. Ang mga anak niya malayo sa kanya eh. So nag-iisa lang lagi sa bahay. Buti na lang nandiyan kami. So nung lagay ko na sa sasakyan siya, siyempre ang una kong gusto ko nang kumaripas ng takbo, lumayo. Pero meron kang susunding rules na na sandali, sino ba ang tatawagan ko muna? Siyempre family, 'di ba? Yung apoy niya kasi ang bahay ng pasyente ko na to malapit na sa exit eh. Yung apoy nandun sa exit din, nasa tapat na din. Tapos yung mga kapitbahay ko natataranta na, naglabasan na. Tapos confused na ako kung sino yung susundin kasi makilala nila tong na to eh. Siguro mabait to nung medyo matino pa, kilala siya. Sabi niya, where's Ann? Sabi mga kapitbahay, where's Ann? Ann pangalan niya. Sabi ko, nandito na sa kotse, follow us. Sabi ko, sino susundin ko? Nagtatakbuhan na lahat. Follow us. Ang daan natin sa likod. Sabi niya, sa likod. Sa likod? Doon malapit na yung exit. Gusto nila sa likod. Tumatawag naman kasi may nurse na naka-duty pang araw. Sabi nung nurse, tumatawag sa akin, Faye, where are you? Sabi ko, nandito na ako. Where's Ann? Sabi ko, nasa sakyan. Oh, balik ka sa bahay. Sabi niya sa akin, ha? Babalik ako sa bahay? Bakit babalik sa bahay yung apoy? Why I have to go back in the house? Mayroong fire sa likod. Sabi ko ganyan, Amerikanong na puti. Sabi ko, bakit ako babalik? Ang apoy nasa likod ng bahay. No, you have to go back. Don't worry. Back. Hintayin mo ako dyan, sabi niya. So, confused na ako. Tapos, agang palpitate ako. Nag-iisip na ako. Kaya ako nag-live kasi, kaya napanood ako dyan ng media, na makikilala kong mga kaibigang media. Nag-live kasi ako. Kasi confused ako na sino ba ang susundin ko. Parang siyempre, pag nag-live, merong magsasabi sa'yo. Sabi ko, o kaya kung may mangyari man sa akin, makikita ako kung matrap man ako. At least, kasi nako-confuse ako, sino ba yung susundin ko? Yung mga kapitbahay, family, o sabi niya, bumalik. So sabi niya, and then,
Hindi ko siya sinusunod, lumalabas ako doon sa may exit. Kasi mula kasi umaga nanood ako ng balita na maraming na-trap sa sunog doon sa Palisade. Pag na-trap ka na ng apoy, hindi ka na makakalabas. Kaya ang iba, iniwan na lang ang mga kotse nila, tapos naglakad sila, tumakbo sila mga pamilya nila. So meron na agad akong idea. Kaso nagagalit itong nurse na naka-duty pang araw dito sa pasyente na iwanan ko daw yung kotse ko. Sabi ko, ha? Hindi lang kasi ito ang trabaho ko sa panggabi, may pang-araw pa ako. Kung may sunog doon sa pasyente ko pang-araw, kailangan ko ng kotse, Carol. Sabi ko ngayon pangalan ng nurse. Kailangan ko ng kotse. So, sabi niya, I don't care. Sabi sa akin, I don't care. Eh, kami mga Pilipino dito, pag 24 years na o matagal ka na dito, you don't really care kung American ka o ano ka. Oh, kasi nasanay siyang susundin ko siya Sabi ko, wala din akong pakialam. Kotse ko to, gamit ko to, kailangan kong dalhin. Ganun ang nangyari. Siguro, sobra lang sigurong panic din siya. Yung mga decision making niya hindi na tama. Hindi na ano. Kaya ang namagitan sa amin, dahil nagtatalo kami yung asawa. Kaya sabi ko, mag-hazard ka para masundan kita. Alam mo yung tense ka na, nagkikipagtalo ka pa, pinaglalaban mo yung pakiramdam mo, pagmamahal mo sa pet, sa kotse mo, di ba? So, sabi ko, mag-hazard ka, susundan kita. Sabi ko sana, susundan kita. Kaya nangyari yung, tumawag muna pala ako sa family na, sabi ko, ganitong sitwasyon ngayon, ilang beses niya ako na pinababalik sa bahay. Parang ang desisyon niya hindi na maganda. Sabi ko niya, bakit niya ako pinabalik sa bahay? Nasusunog na yung bahay. Sabi niya, Faye, what do you want? Sabi ko, natatakot ako. Hindi ako makakatulog sa bahay nang may apoy ang paligid. So sabi niya, you want me to book a hotel? Sabi ko, yes. Mas better, sabi ko sa anak. Kasi malayo sila Kaya na-end up kami ngayon sa hotel itong pasyente ko. Mas maganda pa yung kalagayan namin kaysa sa iba. Kasi yung iba, sa mga school ata, mga folding bed lang sila. Kawawa. Iba. Wala silang pagkain, wala silang mga damit, gutom. Yung mga iba, as in gutom. Sa balita, as in talaga nanghihingi sila ngayon ng tulong, ultimong tubig, pagkain, pera, wala silang bahay. Kawawa talaga yung iba rito. As in talagang mga mayayaman pa yun, pati yung kotse nila, iniwan nila, sumabog, nagkasabog-sabog yung mga kotse nila. Maraming kawawa, maraming humingi ang tulong ngayon at hindi lang every night parang may mangyayaring sunog, parang nandiyan lang. Pag tumunog yung phone mo, kailangan tumakbo ka na. Ganun yung pangyayari ngayon. Parang dilubyo na, parang hinulugan kami ng bomba. Yung pasyente mo ngayon dyan, yung kasama mo, hindi nasunog yung bahay niya? Hindi nasunog yung bahay, pero yung paligid niya nasunog. Oo, nasunog. Kaya talagang thankful ako na siguro dininig ng Diyos yung panalangin ko na nakikiusap ko na huwag niyo pong hayaang masunog. Kahit nasa likod na yung apoy, huwag niyo kasi mawalan po ako ng, alam mo na, ng pasyenteng mabait. Ang hirap makakita ng ganyang pasyenteng mabait na hindi ka binibigyan ng problema na pati pamilya napakabait. Talagang Claudia, gaano katagal ka ng caregiver dyan sa US? Caregiver ako for 20 years na kasi nag-aral ako ng nurse aid, CNA ako. And I'm planning na mag-aral din ng LVN para maging nurse. Kasi dito, kahit anong ilang taong ka na pwede kang mag-aral. So, ito kasi yung pinakamabilis talagang trabaho dito na maganda yung kita. O kasi bigla ka na lang nawala sa industriya ng pelikula, ng showbiz. Bigla ka na lang nawala, wala na kaming balita tungkol sa iyo. Kaya marami nang mapanood nga yung balita na nandiyan ka na pala sa US at nagtatrabaho bilang caregiver. Bakit nag-quit ka ng showbiz at pumunta ka ng US? Nasaktan ako kasi hindi na ibigay yung contract na nais ko pag tuwing gumagawa ng movie. Pag gumagawa ng movie, 'di ba may contract 'yon? Merong dapat kung anong pinirmahan ko doon, dapat 'yun ang ibabayad sa akin. Hindi 'yun nila tinupad. Hindi nila 'yun tinupad. Halimbawa kung 1 million, ganyan, million, ang na-receive ko lang 120,000 sa isang movie. 'Di ba? Masakit tapos hinuhulug-hulugan pa. Sa umpisa, okay lang sa akin
kasi kumikita ako sa TV. Pero habang nagma-matured kasi ako, parang niloloko niyo na ako, parang gano'n. Tapos okay lang yung sa pera, eh, kaso yung wala minsan sa script, yung wala sa script, pinapagawa sa akin na wala na sa script. Like example, frontal nudity. Nagma-matured na ako, eh, nakikita ko na yung maling ginagawa sa akin. Siguro nung medyo 22 years old, medyo nag-e-enjoy pa ako sa aking sa maliit na pera. Pero yung nagma-matured ka na hindi na tama yung ginagawa niya sa akin. Pero hindi lang ako, siyempre, siguro ang kulang sa akin, hindi katulad nung nandito ako sa Amerika. Sa Amerika kasi kailangan mong magsalita. Kailangan mong sabihin, hindi ko na gusto yung ginagawa mo. Yeah, ganito na ako ngayon nagsasalita. Dati kasi hindi, eh. Mananahimik lang ako. Nasasaktan na pala ako, kinikimkim ko pala. Yun naman ang mali ko na dapat sinasabi ko. Felt, Claudia, na in-exploit ka yung mga Oo, panahon. yung mga panahon na yun. Pero syempre, nakapanood na rin naman ako na nagsalita na-exploit. Hindi rin naman nanalo, eh. Hindi ka naman nila iintindihin, eh. Kaya ang paraan na lang is parang nag-realize na lang din ako sa sarili ko na ano bang kulang sa akin? Ano bang nais kong gawin para makaiwas sa ganitong sitwasyon? Kasi medyo na ako, eh, medyo parang stress out na ako, yung gano'n. Yung na-stress na ako nung panahon na yun na parang hindi na ako masaya. Tapos nagkaroon pa nun ng movie na parang yung live show na nag-rally pa, parang gano'n. Parang lalo kong nagulo yung isip ko. Kaya nagpaalam ako sa manager ko na siyempre hindi naman yun ang way ko, pero tinanong ko kasi ang sarili ko, hindi ka na masaya sa showbiz, so ano ang kulang sa'yo? Kaya sabi ko, patingin ko, basta lang may nakita lang ako, sumakay ako sa isang bus na parang ang stress na ako. Para lang akong may kotse naman ako, sumakay ko sa bus na ang layo-layo sa EDSA. Siguro talagang wala na akong peace of mind sa sarili ko. Nakita ko yung mga student sa labas. Yun yung sagot sa tanong ko sa sarili ko na ano pang kulang sa akin para maging masaya ako. Hindi nga pala ako nakatapos ng pag-aaral. Kaya ako bumalik ng college sa New Era University. Sabi ko, yun siguro ang kulang sa akin para maibalik ko yung dignidad ko sa sarili ko na parang hinayaan kong hinayaan kong mawala ang dignity ko sa sarili ko. Kung hindi man ako respetuhin ng tao sa mga ginagawa ko, at least sa sarili ko, kung mag-aral ako, meron akong happiness kapag katapos ako ng college, sa sarili ko, masaya ako. Anong course? Tapos ako ng computer science sa New Era University. Nahirapan ako ng sobra dahil magkaiba kasi ang showbiz sa bigla kang naging estudyante. Malungkot. Sobrang lungkot na hindi mo alam kung tutuloy ko pa ba to, hindi, ang lungkot naman dito. Parang gano'n, ang lungkot kasi gano'n lang, routine lang mo, tapos titira ka sa dorm. Pero sabi ko nga kasi nga, kailangan ko tong panindigan yung desisyon ko, hindi na pwede katulad dati na isip bata na mag-aaral, kunwari, tapos bandang huli, hindi na pala. Kailangan tuloy-tuloy. So, ang ginawa ko, nag-focus talaga ako kahit na malungkot. Nag-adjust ako. Binaba ko yung sarili ko sa yung mga normal na estudyante. Hanggang sa nakapag-adjust ako. Matagal din, mga 2 years din ako nakapag-adjust. Yung wala na akong pera. Hindi katulad dito na sa showbiz ako. Dami-dami kong pera. Ngayon, pawala yung ipon ko habang tumatagal ang taon nung college ako. Pero sabi ko nga, di bali nang maghirap, basta maibalik ko lang yung siguro yung simple pero masaya. Maibalik ko lang yung dating ako, ganyan. Anong pakiramdam mo nung nakagraduate ka na?
Masaya ho, sobrang saya. Yun kung minsan nga kung nakakaranas ako dito ng lungkot, pagod, siyempre ganitong trabaho nakapagod talaga. Minsan makakatapat ka ng mga pasyenteng ang tatapang, parang ilang taon ko rin na-experience yung parang minsan sobrang pagod, yung sobrang stress mo sa pasyente plus yung family pa, kung akala mo kung makautos sila yung mga pamilya, parang gusto mo lang sagutin na pwede ba ikaw na lang mag-alaga sa nanay mo kung marunong ka, mga ganon. Pero titiisin mo yon para lang maka-recover ako. Minsan iniisip ko yung graduation ko. Meron akong sa YouTube na graduation ko na pinapanood ko, binabalikan ko yon, yung music na yon. Yun kasi yun pinaka-peak ng buhay ko na masayang-masaya talaga ako. Yung graduation ko. Nakakatawa. Oo, yun ang masayang-masaya ako. Hindi ko kailangan ng yung kumbaga kung ano mang lahat ng dinanas ko sa buhay. Yun kasi yung achievement ko talaga na binigay ko ng gift ang sarili ko. Ano yun? Yun ang graduation na yun. Pinakamasaya na nangyari sa buhay ko. Kasi sarili kong pagsisimikap yun eh. Walang nagtumulong sa akin, walang ano. Gumawa ako ng paraan kung paano ako ng tuition, lahat. Business ako ng maliit na bagay. Yung cashier, tinulungan ako kahit nag-business kasi ako ng karaoke na tag 5 peso. Meron doon cashier na, sige, kahit ganyan lang yung bariya yung tuition mo, sige, tuturo. Kaya minsan, sumusulat ako sa school para lang maka-exam, babayaran ko na lang next, ganyan. Ang dami ko na rin kasing dinanas din mula bata eh, yung mga pang-api, sariling mong magulang, kamag-anak mo, boyfriend mo, panliliit ng ibang tao. Yung pangliliit nila sa akin, panglalait nila sa akin, lahat. Yung nag-graduate ako, ano yun eh, parang achievement ko yan na okay lang na sinaktan niyo ako, ito yun eh, ito yun. Iba talaga pag nakagraduate ka. At ganun din kahit dito, pag may mga taong, alam mo yun, kaya nga ano eh, pag yung Facebook ko, graduation picture ko eh. Kasi pang reminder yun sa sarili ko, sandali, huwag ka masyadong magpapaapi na naman. Alam mo yun, na hindi ka dapat na natakot sa boss mo o sa family ng pasyente mo kung saan ka magtrabaho. Huwag mo kalimutang may pinag-aralan ka, ganyan. Paano ka napunta ng US? Dahil sa nag-asawa ako, taga rito yung napangasawa ko sa Chinese-Americans niya na taga Arizona. Saan mo nakilala yan? Sinend siya ng company as a IT consultant sa Philippines. Na-send siya sa Philippines and then nakilala ko sa isang party, ganyan. Ayun na, first love at first sight, kaya nga iniwan ko ang showbiz. So, isa na yun, dahil na-in-love talaga ako sa asawa ko, kaya nagpaalam ako sa manager ko na, yung pangalawa ko manager, si Tita Angge, na I think po kailangan ko, parang gusto ko na mag-asawa kasi nagkakaedad na ako. Pinayagan naman niya ako. Pero syempre, niwanan pa rin niya ako ng salitang sayang. Sayang, sabi niya. Parang pinapa-decide pa rin ako kung saan ka masaya, okay. Kung gusto mo na talaga mag-asawa, okay. Kaya yun ang dahilan kaya ako napunta dito. Pinetition ako ng asawa ko kaya nandito ako sa Amerika. Kayo nagpakasal sa US na o sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Yeah. Pilipinas. Sa Pilipinas. Tapos eventually after ilang years ba to bago ka nakapunta dyan? Pero hindi rin ganun kadali yung makapasok dito kahit mayroon akong green card. Ang dami ko rin niluha diyan sa immigration. Minsan kahit may green card ka na parang naka-record ata yung mga dahilan mo na bakit ka pumupunta dito kahit pa may asawa ka dito eh. Ilang beses na rin ako umiiyak dyan sa immigration. Ang dami kong dinanas bago mapunta. Hindi rin ganun kadali. Kahit na nag-green card ako, talagang kahit na naka-record pala. Halimbawa, nanganak yung sister-in-law ko, dumala o nakaraan. Naka-record pala yan. Pagbibintangan ka nila para paaminin, baka pupunta ka lang, baka nagtatrabaho ka dito sa Amerika ng kung ano-anong illegal o ano. So talagang naranasan kong din yung parang
Sasabihan ka na, magyayaya ka lang dito eh. Kasi nga, sinabi ko nakaraan na nanganak yung sister-in-law ko, magyayaya ka dito, ganyan. So, hindi ganun kadali. Ilang beses ko nung umiiyak sa immigration na kung ikaw po sa katayuan ko, asawa ko nandyan, di ba gusto mo makita kung araw-araw? At saka, yung asawa ko sir, my husband, yung, he can afford. Kasi IT consultant yung asawa ko, investor. He can afford bumili ng ticket ng kahit magkano. Hindi kahit medyo magyabang ka, hindi rin effect. Patala. Hindi rin. As in, talagang aanuhin ka na. Sabi niya, I don't care kung may visa, gusto mo punitin ko yan. Ganyan sila. Siyempre, iiyak ka talaga. Pag nakikita ka na, mga sadista nga kung umiiyak ka na. Tsaka, umiiyak, sabi ko, ang asawa ko kasi nandiyan, gusto kong makita, miss na miss ko, sabi niya. Kung ikaw man umiiyak, tsaka lalo pag napapayagan ka nila, pag umiiyak ka na, hindi nila alam, artista ako. Grabe. So, taon kayo nagsama ng husband sa US? Pa? Taon kayo nagsama? Boyfriend ko siya for halos 3 years and a half din na long distance. So, hindi din matagal din. And then, 3 years ko lang siyang naging asawa. Ano nangyari? I think, nung nag-propose pa lang kasi sa akin, of course, mahal na mahal naman ako ng asawa ko. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Ako din, ganoon din. Pero ang tingin kong naka-effect sa marriage namin, yung nag-propose kasi sa akin na, nagpo-propose ako sa'yo, sabi mo, ayaw mo ng singsing, mahilig ka mag-travel, binilang kita ng Mercedes sports car. So, sports car. Pero I want you to sign a prenuptial agreement. 1 year, pag nagkahiwalay tayo, ganun pag nagkahiwalay tayo, ito yung pera makukuha mo. 2 years, ganitong bahay ang makukuha mo. 3 years, ganito mo. Kaso, as a Filipina, parang na-shock ata ako. parang hindi ata, parang nabigla ako na, may ganun ba? Pero narinig ko na yon yung ganung prenuptial agreement, yung kay Chris Aquino and sa asawa niya narinig ko na yan dati. So, kaya nung narinig ko yung nag-propose yung asawa ko sa akin na you have to sign this prenuptial agreement, nasabi ko na yun nung narinig ko yung about kay Chris and prenuptial. Sabi ko, pag in-offer sa akin ng boyfriend ko yan, hindi pwede yan, hindi pwede sa akin yan. Tapos nangyari sa akin. Kaya as in talagang nung nag-propose siya sa akin, sabi ko no, baback out ako sa kasal. Sabi ko no. Sabi ko, ilang beses nangyari na akong heartbroken before. I think kaya ko ulit ma-heartbroken. Iiyak lang ako. Di bali na kesa naman ang taong pakakasalan ko is wala palang tiwala sa akin. Sabi ko sa kanya. Hinabol kasi niya ako. Sabi niya, okay, hindi na kita papirmahin, ituloy natin yung marriage. Siguro mas lamang ang pagmamahal niya sa akin kaysa doon sa kayamanan niya nung time na yon. Pero nung natuloy yung kasal namin, nagsama kami sa Amerika. Pero alam mo naman ang marriage, 'di ba? Hindi naman forever kilig-kilig. Right? Yung darating ang time na nandiyan pa rin yung love, pero syempre hindi na yung dati, kada ng dati. Doon na siguro. Ilang years after the marriage? 3 years na may konting kami minsan na parang bago pa nga lang atang kasal kami, pag medyo may konting, natural lang sa marriage na minsan hindi kayo nagkakasundo, may mga bagay na adjustment period nyo. Naririnig ko na kasi 1 month pa lang yung salitang divorce. 1 month pa lang naririnig ko na yan, panakot niya yan sa akin. Yung, ganyan. Pag may mga bagay na hindi niya nagustuhan o hindi masunod sa nais niya. Tapos mga 1 year ata, naririnig ko na yan yung kung ano yung nakasulat dun sa prenuptial,
parang sinusulat na rin niya. Nakikita mo, sabi niya, divorce paper natin, nandyan, hinahanda ko na dyan sa desk na yan, or sa bag na yan. So, kinalkal ko yung bag niya, nakita ko na nga yung, kung ano yung pinapirma niya, nakasulat na din yun kung anong. Binubuhay So, na. parang binubuhay niya na parang, ang laking bothered niya talaga na itong asawa ko na to, kasi dito sa Amerika, habang humahaba-haba ang marriage mo, magkakaroon ka ng karapatan ng lahat, makukuha mo yung kayamanan o kalahati man ng kayamanan. Parang yun ang nakikita ko sa kanya. At nakita ko rin doon sa bag niya na ang mga, pag may nangyari sa kanya, wala akong makukuha. Nakita ko sa nanay niya, 100%, parang ganun, sa mga pamangkin, 2 pamangkin niya, parang ilang percent ganyan. Sa akin wala. Kaya doon nag-start akong nasaktan ng sobra, na wala pala ako. Ako. Paano nag-end yung divorce niyo? Lagi niya akong tinadtad ng you have to sign, it is where you have to sign. Lagi yun. Meron akong business, meron akong care home, sarili, may business na ako. Lagi niya akong ginugulo na Tapos, dumating na sa time na narating na sa court, hindi pa rin ako nagsasign. Dumating na, may pumupunta na siya sa court, may lawyer na rin ako, hindi pa rin ako nagsasign. So, sobra sigurong stress na ako na, syempre, ang magkaroon ka ng maraming pasyente sa isang care home, kakapagod na eh. May sarili akong business noon, tapos pupunta siya para sisigaw-sigawan ako na you have to sign. Kasi, na-feel ko na tingin ko ang dami niyang kayamanan na nakatago, na parang natatakot siya na tuwing taon lumalayo. Parang siya sabi niya na, don't worry, gusto lang niya sirain yung papers, pero magsasama pa rin kami. Yun ang nais niya. Yung walang third party, yung mahal pa rin niya ako, basta sirain lang namin yung papel. Oo. Yun ang nakikita ko na, yung papel, yung marriage namin, kasi iniiyakan ko minsan nga, iniiyakan ko sabi ko, 31 na ako nagpakasal, tapos ganito lang mangyayari. Pili ako ng pili ng lalaki na pakakasalan ko. Ang daming guy na gusto kong pakasalan, at ilang beses na ako na-opera ng kasal. Oo. Diba? Tapos ito, nung nagpakasal ako, 3 years lang, ganun lang, parang wala lang sa yung kwenta yung marriage natin. Right? Sabi niya sa akin, don't worry, don't worry, that's a piece of paper. Ganun lang ang tingin niya sa, that's a piece of paper lang daw. Samantalang ako, iyak ako ng iyak na parang sayang yung pinaglalaban ko, kaya ako hindi pinipirmahan yung ng divorce eh. Kasi nga, yun, kaya nga ako umabot ng 31 years old eh. Kasi naghahanap ako ng tamang lalaki na mapapangasawa ko para makasama ko habang buhay. Sa kanya pala, that's a piece of paper lang pala yun. Pag nasa court na, tinuturuan pala sila ng lawyer nila na hanapan ka ng psychological problem. Kasi bakit ko na-feel, nung one time umuwi ako, bigla, alam niya kung saan ako gagalitin eh. Tapos kapag yung parang na, pag galit na galit ka na, tumawag siya ng pulis. Para magka-record. Para magka-record ako. Dumating yung isang pulis sa bahay. Tapos, in-explain ko na, it's lang to, parang argument na mag-asawa. Sabi ng pulis, okay, hindi kami kasi married pa pala kayo. Kung meron kang place na pupuntahan, doon ka muna, ako daw. So, may care home naman ako. Tapos, nakatayo siyang ganyan sa gitna ng pulis, na parang, nakaganyan pa yung itsura niya na, parang nakita ko sa mukha niya, talagang nasobra ako, umiyak ako, nasabi ko, ito ba yung lalaking minahal ko? Yung nakita kong mahal na mahal ako, minahal ko rin. Kasi ito ba yun? Imagine mo, pinapulis niya ako. Doon yung turning point na I have to go. Demonyo ng tingin ko sa kanya eh.
Kasi demonyo na talaga na hindi na tama yun. Asawa mo, pinapupulis mo. Saan doon ang pagmamahal pa? Kung tunay kang nagmamahal sa asawa mo, kaya mong nasasaktan, kaya mo akong saktan na pinapupulis mo ako. Diba? Sa, demonyo ka na. Sa isip ko na lang, tinitingnan ko siyang ganyan. Not worth it na ipaglaban ka, sabi ko. Kasi lumayo na lang ako. And then kinabukasan, tinawagan ko siya. Sabi ko, we have to talk. Sabi ko yun, I have to sign the paper na tapos, wala, kita kami, parang siya na yung baliktad na parang tahimik. Sabi ko, wala kang kwentang lalaki ipaglaban. Hindi ka tamang lalaki na ipaglaban. Sobrang minahal kita, iniwan ko yung career ko, iniwan ko yung sinabi ng manager ko, iniwan ko yung anak ko, iniwan ko yung kapatid ko, yung nanay ko, lahat. Mahal ko sa buhay, pamilya ko, property ko, ang dami ko property sa iniwan ko para sa'yo. Tapos kinanon mo lang ako, pinapulis mo lang ako. Yun. Kita, kahit masakit, lalayo. Pero imagine mo, inayos namin yung divorce paper, hindi niya ako pinapaalis ng bahay. Wala. Parang normal lang. Sabi niya, Rika, hanap tayo ng bahay. Kasi investor siya. Parang normal lang. Normal lang. Halika, magbakasyon tayo. Sumasama ka? Sinasama niya ako. Bakasyon tayo. Punta tayong Florida. Normal, parang baliw. Parang siyang baliw. Tapos sabi ko, nilulutuan niya ako. Yung parang normal lang. Yung love niya sa akin, yun pa. Yun lang, normal lang. Pero ako, yung galit at inis ko, doon na. So, umalis ka na? Umalis ako ng kotse lang dala ko tsaka damit. Anong taon to? 2014. 2014. So, more than 10 years ago na. Tagal na. So, habang lumalayo ako sa Arizona, umiiyak talaga ako. Kung ilang oras yung biyahe ng Arizona to Los Angeles for 6 hours ako bumabiyahe. Umiiyak ako. Ang song pa nga ng ano ko, yung si Yeng, Angeline, yung Angeline Quinto na singer. Pagpunta mo ng LA, you started from zero. Nag-start talaga ako zero. Kotse lang ang dala ko. Kotse lang. Yung kotse lang yun. Pag nararamdaman kong namimiss ko siya, kasi may time talaga na mamimiss ko siya, ihinto ko sa isang tabi, mamimiss ko siya. Na kasi ilang beses na yan na pupunta ko na LA, parang balak ko na siyang iwanan, pero bumabalik ako. Lagi yon. Kasi parang hindi ko na kaya yung treatment niya sa akin, pero bumabalik ako. Pero this time, sabi ko, pag nalulungkot ako, iniisip ko lang yung sitwasyon, yung event na, yung time na pinapulis niya ako. Sakit yun sa'yo, siyempre. Oo. So, hindi mo na siya nakausap since dumating ka ng LA, wala na? No more communication? No, nakikipag-usap. Tumatawag siya sa akin. Siya tuwing tumatawag siya sa akin, about pera pa rin. Sabi niya ganon. May property pa tayo sa Pilipinas, yung sa The Fort. Pwede bang ibenta natin? Yun. Laging ganon. Sa tuwing tatawag siya. Ako naman, kinikilig pag tatawag siya, pero wala. Pero yung property natin, ibenta natin, laging ganon. Pero yung mga property ko sa Amerika na mag-asawa kami, hindi niya ako binigyan. Mas masaya ako ngayon eh. Mas masaya ako kahit hindi ako ganun kayaman. Walang nanlalait sa akin. Walang nanggaganyan sa akin. Kasi kilala. What about a new love? Wala ka bang bagong pag-ibig dyan sa LA? Hindi ko sure eh. Meron naman ako nagugustuhan. Meron naman ako nagugustuhan. Okay, that's good. No? So,
Kasi na-trauma ka eh. Masyado Na masakit. medyo ako parang ang buhay ko na lang ngayon parang sa pamilya ko, mga kapatid ko, pamangkin ko. Sa anak ko yun lang. Importante Pero happy. Ay, simple lang ang buhay. yeah, Medyo- simple lang, masaya ako parang happiness ko ngayon hanap buhay para matulungan ko yung pamilya ko, yung ganun. Oo. Parang ngayon lang ako nagkaroon ng panahon din sa sarili ko talaga, sa pamilya ko. Yung mga kapatid ko, mula namatay ng magulang ko, ginagawa ko lahat para maiangat sa hirap yung mga kapatid ko. Ito lang ang time talaga na ibigay kong buong panahon ko sa mga kapatid ko. Tinulungan ko yung mga kapatid ko ngayon na mag-abroad. 2 kapatid ko nag-abroad ngayon. Binilan ko ng bahay yung mga kapatid ko. Pinag-aaral ko yung mga pamangkin ko. Parang na-realize ko minsan, Isa ka bread. breadwinner naman ako sa lahat. Hindi naman lahat ng marriage, syempre, okay naman ang iba. Pero doon dami ko na-realize na iba pa rin talaga kahit iwanan ka ng lahat. Pero yung kadugo mo, nandyan lahat. Naglalaro sa isip mo na baka someday bumalik ka ulit sa showbiz para lumabas sa mga TV shows, sa mga pelikula? Sabi ko rin sabi ko pag naging citizen na ako, American citizen na ako, babalik na ako ng Pilipinas. Pero sa tuwing babalik ako, parang naging iba na yung siguro yung hindi ko alam kung culture ko or yung Beliefs mo. yung hirap na ako sa weather diyan. Parang di baling mahirap tong trabaho ko, pero dito parang mas natututo ako dito eh. Parang mas Petition para makasama mo? Pa? Wala kang plano na i-petition yung anak mo para makasama mo? Naka-petition na. Hinihintay na lang yung interview. Ang anak mo lalaki. Oo. Uuwi ako dyan June kasi graduation niya sa June. Wow, ilan taon na? Magna 19 na sa February. Anong kurso? Ano pa lang siya 'di ba? May 11 and 12 diyan. So business. Yes, gusto magnegosyo. Oo. Suggestion ko din 'yun sa kanya kasi sabi ko na ibang trabaho pag nagkaroon ng pandemic, tinan mo lahat ng mga artista nagtinda-tinda, sabi ko sa kanya. Kasi gusto niyang piloto. Hindi ko naman kaya 'yun. Ang mahal, yun ang ini-insist niya noon, parang hindi ko naman kaya na kasi ako lang mag-isa. Baka try mong mag-business kasi 'di ba? Nung pandemic, ang daming kahit artista, nagbi-business sila, titinda sila. Yun lang na-suggest ko kung magugustuhan mo lang. Mukhang nagugustuhan niya ngayon eh. Baka may future na nag-iintay sa kanya dyan sa US. We don't know, no? Baka naman. Oo, syempre. Nandito naman ako para suportahan siya kung anong gusto niya plan niya sa buhay. Siya talaga inspirasyon ko kaya nanatili muna ako dito. Siguro pag nakagraduate siya ng college at makapagtrabaho. Isa lang naman siya eh. Baka pwede na akong bumalik sa showbiz. Di ba? Kahit mga nanay, lola. Kasi totoo lang, yan nami-miss ko talaga din syempre ang showbiz as in yung lalo pag umarte. Yun lang naman kaya ako nanatili dito dahil para sa anak ko. Nila, isang Claudia naman ito, saka alam niya kung anong karapatan niya. Base na sa kanya mga naging karanasan sa buhay. At least iba ng Claudia to. Ibang Claudia Coronel na to. American way na, hindi na pwede yung iba na, hindi na yung siguro. Kahit ngayon, kahit pag-uwi ko nga dyan, sabi ng mga friend ko, ibang-iba ka na, pati sabi ng nanay ko, dati ang tamad-tamad mo maghugas ng pinggan, maglaba, maglinis. Ngayon, ang galing-galing. Ang dami kong natutunan dito. Turuin mo, pinatunayan mo sa naganap na sunog sa US, pinatunayan mo na isa kang strong woman. Yeah. Alam mo ba, kinabukasan, sabi nung nurse, tsaka yung asawa niya, sabi niya, ang galing mo, Faye. Parang you're so good the way you handle the situation.
Nagpag-usapan nilang mag-asawa na ang galing mo mag-handle ng situation. Ang sagot ko lang sa kanya, kulang ho yan. Parang that's normal in the Philippines. Sa Philippines nga, ibagyo, lumilindol, biglang baha. Tapos, di ba, yung pagsama-sama dyan, yung bagyo dyan, malakas na hangin. Tapos may baha pa, may ulan pa. Sabi ko, wala yan. Kaso lang, first time ko lang talaga ma-experience ng sunog. Eh. Pero alam kong mag-handle sa buhay. Sila, iba na yung mga decision nila na hindi nila kaya yung stress. At saka normal ho talaga dito sa Amerika na ang mga Filipino mapagmahal talaga sa mga pasyente nila. Kaya mas kilalang kilala ang mga Filipino dito sa galing, sa angking galing ng mga nurse, mga caregiver, mga CNA na sa kahit anong klaseng trabaho, lalo na sa pag-aaruga ng mga pasyente, mga Amerikano, mas hinahangaan talaga ang mga Filipino dito pagdating sa trabahong ganito. Hindi lang trabaho eh. Kumbaga, pag tumagal ang mga pasyente sa amin, talagang may kasamang love kasi. Parang itataya ang buhay para lang sa pasyente. Parang itinuturing na naman silang talagang part ng family at part ng buhay naman yung mga pasyente. Kaya hindi lang ako yun. Sa lahat ng mga Filipino, mga nurse. Thank you, Natural. Salamat, Claudia, sa pag-share mo ng storya ng buhay mo. Isa kang inspirasyon. You give us Filipinos such a good name dyan sa US. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, and I'm praying na sana ay maging masaya ka at maging successful ka sa buhay mo dyan sa Amerika. Thank you. Isa kang inspirasyon naman. Thank you po. Hindi lang po para sa akin, para sa lahat ng mga Filipino dito sa Amerika. Proud na proud din po ako sa kanila. Thank you po. Yeah, good luck sa'yo. Okay po. Pero yun naman pong criminal case ng cyber libel ay upang mapanagot, no, upang mapagpaliwanag sa tamang forum si Mr. Daryl Yap kung bakit niya tinawag na rapist yung aming kliyente. Dahil alam naman natin, no, while free speech is a right, you don't have the right to commit libel. Maaari ka magpahayag o magsalita, pero hindi ka po pwedeng manira ng iyong kapwa. Kaya yung pong criminal case ay ipinail upang siya ay mapanagot sa teaser video na kanyang ikinalat na nakaapekto po sa pangalang matagal na iningatan ni Mr. Vic Soto. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine.